i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan mo, manifestation, kesa tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Ano po masasabi nyo doon sa isyong yan, Attorney Sal, na kung halimbawa ay pinayagan nga ng Senate Impeachment Court yung pagpresenta ni NBI Director Melvin Matibag na maaga siya na maging witness. Ano po ang implication nito, Attorney? O yan, tingnan mo yan. Yan ang isa pang reason kung bakit nadidelay. Kasi kung ako ang presiding officer, hindi ka makapag-manifest doon tungkol dyan sa witness mo Sasabihin ko sa'yo, just file your motion or whatever manifestation you want. Tuloy mo yung trial. Huwag nyo kami istorbe sa problema nyo sa pag-present ng testigo nyo. May rules tayo, sundin nyo. Ganun lang kasimple yun Pag hindi siya dumating, i-contempt siya. Tapos ang usapan, wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Pareho hindi marunong Pero kung pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan mo, manifestation, kesa tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Pinag-aksayan nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga Pero yung sa isang regular court, Attorney Sal, hindi talaga pwedeng mag-request ang isang witness na maaga siya magpresenta ng kanyang testimonya. Basta, nakalagay sa rules, kung magpipresenta ka, na wala doon sa napag-usapan nyo, bigyan mo ng notice. Kaya, madali sabi, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Merong pre-trial, ilagay mo doon, sino mga testigo mo. Tapos, schedule naman ng court. Ito, ganito, para sa inyo ito, presenta niyo yan. Pag hindi kayo nagpresenta, wala na yan. Kalimutan niyo na. Ganun dapat katatag ang isang presiding officer. Kung marunong ka talaga, matatapos siya ng madalian nang hindi mo nilalabag ang karapatan. Ang nangyayari, nilalabag niyo yung pasensya ng taong bayan yung mga nanonood. Nabubuisit sa inyo Yan na, Attorney Sal, kasi nga kahit sa social media napapansin mo kung halimbawa yung sa pagpresenta pala ng mga witnesses yung iba nga ayaw na makinig, nakikinig lang sila kapag meron ng parang mainit na pag-uusap or discussion in between for example yung cross-examination, Attorney Sal. Yung duration ng impeachment is napakahaba. So nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson ng mga paraan upang mapabilis daw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang nga ang pagpapahintulot na manatili sa Senado yung mga testigong nakatakdang humarap sa loob ng 1 linggo upang maiwasan yung pagkaantala ng pagdinig. Aniya, makatutulong daw ito upang mapabilis ang proseso habang napapanatili ang due process. Samantala, sinabi rin ni Presiding Officer, Senator Francis Escudero, na hindi na daw hinangad yung pagiging presiding officer na impeachment court at tinanggap lamang niya yung tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang senador. Yung sa part po na paikliin po yung duration ng impeachment, Attorney Sal, ano pong masasabi nyo dito? Okay. Ano namang kinalaman dyan sa mga testigong patitirahan mo dyan para mabilis? Kahit saan nakatirahan, hindi bibilis ang
proceeding. Alam niyo po ba kung bakit napakabagal? Sasabihin ko sa inyo, alam niyo kahapon, buti hindi ako sinuzoom ng camera. Dahil hindi Yes. na ako nakaupo doon sa likod ng witness dahil late kami kaya doon ako sa tabi. Mm. I was falling asleep siguro 10 times over. Talagang sa tagal. Alam niyo ba kung bakit matagal? Ito, napapansin niyo ba yung abogado ng prosecution? Palibhasa kasi, this is his first time to shoot at prominence. Pagkakataon na ito. Kaya, kung titingnan niyo ang direct examination niya, yung pwede niyang gawin sa isang oras, ginagawa niyang 3 oras. 4. Bakit kanya? Ito Bibigyan ko kayo ng example. Kasi, pag nagtanong siya, yung abogado ng prosecution, di ba, tatanungin niya. Ito, concrete example to, yung ginawa niya kahapon. Sabi Yes. niya, you mentioned, sinabi mo, na yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng reaksyon sa mga ginawang pahayag ni Vice Presidente Inday Sara. Maaari bang sabihin mo sa amin kung anong mga ahensya ito? Kung di sinagot naman yung testigo, yung pong Philippine National Police, PNP, yung CIDG, yung Office ng Communications, yung pong Department of Justice. Kaya Yes. 4. Tapos alam mo, sumunod yung tanong ganito. Sinabi mo na 4 na ahensya ang nagbigay ng reaksyon. Kagaya ng PNP, Philippine National Police, kagaya ng CIDG, sasabihin niya kung ano ibig sabihin nun. Yung ng Office of the Communication. Pagkatapos niya masabi, sasabihin niya, ang tanong ko sa iyo, anong sabi ng PNP sa reaction niya kay ganyan-ganyan? Isasabihan naman ng isa. Tapos, sinabi mo na ang reaksyon ng ganito, ng PNP ay ganito. Ano naman yung sumunod na ahensya? Ano naman ang reaksyon? Kung baga, inuulit niya po yung sinasabi ng testigo para tumagal yung camera nasa kanya. Palagi siya nasa screen. Kasi, kung ako po ang abogado, napakasimple lang ang tanong. Diba? Sasabihin mo ngayon, sinabi mo na may 4 na ahensya na nag-comment. Sabihin mo sa akin yung 4 na ahensya. Di sasabihin, 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, anong unang sinabi ng unang binanggit mong ahensya? Pangalawa, ano yung pangalawa? Ano sinabi? Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangapat. In just I think 2-3 minutes, tapos yun. Pero dahil sa style niya, abutin ka ng siyam-siyam. Ganun kung bakit nagtatagal. Hindi marunong itong ganun yan. Either hindi siya marunong na magtanong dahil ganun ang estilo niya. Kasi pag veterano kang abogado, marunong ka nang magpaikli ng mga tanong mo, yung direct to the point. Pero siya, hindi ko alam kung talagang ganun kahina siyang abogado or marunong siya pero tinatagalan niya dahil pagkakataon na makita ang mukha niya sa telebisyon ng matagal. Kaya nagtatagal. Yan ang problema. Pangalawa, doon naman sa parte ng defense, okay yung mga batang defense. Kaya lang, dahil siguro bata pa rin, merong mga bagay na nasagot na, uulitin niya uli, di object naman yung isa. Kaya nagtatagal. Madalit sabi, pwedeng i-smooth yan kung number 1. Kailangan kasi doon sa pre-trial stage, nag-agree na kayo na mga bagay-bagay na kung hindi niyo naman lang kini-question, huwag ka na magpresenta ng ebidensya. Kagaya nga ng authenticity ng video, wala naman nagki-question doon. Pero 5 oras tayo nakinig just to authenticate. So, dapat wala na yun . Merong mga bagay na kailangan hindi mo na itanong dahil pwede mo namang aminin dahil kung hindi naman disputable. Ganun kaya ganun kabagal ang impeachment trial. Number 2, ano yung sinabi? Yung isa naman, sabi naman nung Escudero, hindi ko naman pinusto yan, Jesus. Kaya ka nga nandyan . Kaya ka pumayag kasi nga may problema ka . Naakusahan ka na kung ano-anong anomalya. At tatanggalin ka rin dyan, kukulong ka rin,
Kung hindi ka, mag-cooperate. Yan ang katotohanan diyan. Kayo naman pinagbububulan niyo pa kami. Ayan nga. Sa tingin niyo rin po ba, Attorney Sal, isa rin yung pagiging presiding officer niya sa delay? Or kasi binibigyan niya, parang ang nangyayari since nung last week pa ay puro siya, yung parang binibigyan niya ng leeway yung mga, lalo na yung mga prosecutor na magsalita. Kasama yon, hindi ba sinasabi ko sa kanya, hindi ba sinasabi na nga natin, sa halip na patigilin niya, pakinggan ko muna, saka ako magre-ruling. Sus, Mariosep. Palagi siyang ganun eh. Pag nag-object, patapusin mo natin, patapusin mo na. Hindi rin nga marunong eh. Kaya talaga abutin tayo ng siyam-siyam.